Eto po pag-usapan natin, at sa aking opinyon, naduwag dito si Kiko Barsaga. Sa aking opinyon, nagkamali siya ng desisyon dito. Sa aking opinyon, maling-mali yung ginawa ni Kiko Barsaga dito. Dahil siya ay nag-apologize, nag-sorry kay Enrique Rason. Pag-usapan po natin. Enrique Razon, apologies. Siguro magkakaroon pa ng Man enough. my appeal process, but from a moral standpoint, if that is going to be my punishment for making a statement on what I assumed what I assumed of Razon's moral perspective or of Razon's personality, then yes, hindi tama lang na makasuhan ako dahil doon. Kung sakaling magkaroon ng fine or imprisonment as a penalty, like tanggap ko naman yun since no, seryoso. I know you are. This as an admission I know of you are. guilt or as an admission of Kumbaga, like, you are man enough malice. to man up for whatever the consequences will be. Because once I read the letter of my father, he genuinely trusted Razon. Yeah. And it was me who broke my father's trust. Yun. Teka muna, okay? Lilinawin nating mabuti. Ha? Hindi ko po sinasabi na naduwag dito si Kiko Barsaga dahil nagsorry siya. Hindi ko rin sinasabing mali ang desisyon niya dahil nagsorry siya. Okay? Para sa akin, ang pagsosorry po ay isang tapang ng tunay na lalaki. Kasi hindi ka ma-pride na tao. Alam mo yung mga mapa-pride na tao, yan talaga ang may problema sa buhay. Okay? So, hindi po issue sa akin na nagsosorry. Ako rin po ay nagsosorry. Ha? At dapat lang yon kung talagang nagkamali ka. Okay? Kaya lang ang problema nito si Kiko Barsaga. Nagsorry siya kay Enrique Rason dahil yung tiwala nung tatay niya kay Enrique Rason malakas. Kasi alam niyo walang problema sa pagsosorry. Lahat naman tayo nagkakamali. Dapat lang pag nagkamali ka, mag-sorry ka agad. Pero ang problema dito kay Kiko Barsaga, ang tapa nga niya, sabi niya kung makukulong ako, di okay lang. 'Di ba? Kasalanan ko 'yun. So tama, hinaharap niya. Tama 'yun. Walang problema doon. Ang naging issue, hindi niya naman sinabing mali ako Mali ako, nagkamali ako ng tingin kay Enrique Rason. Ang parang sinasabi niya dito, nasaktan niya yung tatay niya. Dahil yung tatay niya at saka si Enrique Rason, magkaibigan. Teka muna, wala kaming pakialam doon. Usapan ng tatay mo yan at saka yun Di ba? Kung nag-sorry ka dahil sa tingin mo, mali yung akala mo, mali yung tingin mo, mali yung nakita mo, nagkamali ka, okay yun, sige mali ka. Pero yung sa tingin mo, tama ka, pero nag-sorry ka lang dahil kaibigan ng tatay mo, anong klaseng congressman ka? Di ba? Yan yung sinasabi ko rin kay Amy at saka kay Bongbong before. Naiintindihan natin na magkapatid. At dapat ang magkapatid nagmamahalan, nagtatanggulan, hindi naglalaglagan. Pero pag politiko kayo, hindi kayo magkapatid first. Dapat uunawain nyo na meron kayong sinumpaan sa batas. Meron kayong sinumpaan sa taong bayan na kayo magsisilbi. So pag may nakita ka at may alam kang mali sa kapatid mo, dapat sinabi mo. Diba? Ganun yun. Hindi porket kapatid mo, kaya nga nung una binabanata natin si Amy. Pero nung sinabi niya na adik yung kanyang kapatid dahil alam niya yun, pinalakpakan natin. Sabi natin tama yun. Bakit? Hindi ka traidoran yun. Kasi parehas kayong politiko Unless hindi politiko si Amy tapos politiko yung kapatid niya. Dapat ang relasyon nyo, doon ka munang kapatid. Tulungan mo yung kapatid mo. Pero pag parehas kayong politiko, may obligasyon kayo. Same thing dito. May obligasyon ka, Kiko. 'Di ba?
tayo naman patas lang eh. Ilang beses nating pinipuri to si Kiko Barsaga. Ganyan naman tayo pag tama, hindi tama, sasabihin natin. Pero kung sa tingin ko mali, mali. Eh sa tingin ko mali itong ginawa ni Kiko. Ito pinakita dito ni Kiko Barsaga, ha? Nahawak tayo ng mayayaman. Na ang politiko takot sa mayayaman. Okay, hindi na po issue dito sa akin ha. Hindi ko sinasabing mali si Enrique Rason, hindi natin alam kung anong totoo. Hindi ko sinasabing mali si Kiko Barsaga ng nung kanyang bintang kay Enrique Rason. Hindi po 'yun. Kung may mali man, kung may kalokohan mang ginagawa si Enrique Rason, di korte nang bahala sa kanya. Pag kami nagsampa ng kaso. Kung may mali si Kiko, di panagutan niya. 'Di ba? Pero wala tayo doon. Ang sinasabi ko, mali si Kiko Barsaga. Hindi niya naman sinabi nagkamali siya eh. Pakinggan nyo kung sasabihin ba niya that nagkamali. time because of my misinterpretation of what happened. And Misinterpretation ng nangyari dahil magkaibigan si Enrique Rason tsaka yung tatay mo. Oh. Hindi ganon. Ewan ko kung hindi ko iba yung gusto niyang sabihin ni Kiko dito, no? Ano ba ibig niya sabihin dun sa na-misinterpret niya or what? Pero yung bintang po kasi niya, it's not about interpretation. It's about facts eh. 'Di ba? Nabago dahil kaibigan ng tatay. tama naman yun. People must be, everyone must be liable for their crimes or their immorality. And if I were to lose the case, I'll willingly accept it. O yan, accept niya. Pero dito lang nakikita natin na ito'y hindi pa tama kay Enrique Rason. Pero dito nakikita natin na isang halimbawa na may kapangyarihan talaga ang mayayaman sa Pilipinas. Even politiko natatakot. Di ba? Kahit nga si Libiste sinabi, di ba? Hindi natin problema ang korupsyon dito. Ang problema talaga natin yung mga mayayaman na nai-involve sa politika. Hindi ko sinasabing ganun si Enrique Rason. Yung mga oligarchs, hindi ko sinasabing ganun siya. Ang punto natin dito, ito isang malaking halimbawa. Dahil kita naman natin ang tapang nito si Kiko. Lahat binabakbakan. Diba? Maglalabas pa raw siya ng mga ebidensya, etc. Marami siyang pusa. Hindi tumutupi ito si Kiko. Biglang tumupi kay Enrique Rason dahil kaibigan ng tatay. Ewan ko. Next topic po. Ito. Pag-usapan natin, inimbestigahan yung Cabral files ni Libiste. Yes, Mr. Chairman, has the committee established how the list was acquired? Hindi pa. Nakapagkwento na ba si Congressman Libiste? May we know, Congressman Libiste, how you acquired the list? Ayan, yan. Magandang tanong yan. Paano nakuha ni Libiste yung Cabral files? Paano napunta sa kamay niya? On September 4, with Yusek Cabral, after she had a phone call on speakerphone with Secretary Vince Dizon, and I also had my phone on speakerphone, and I believe that my mother also spoke with Secretary Vince Dizon that night. And Secretary Vince Dizon said that these are public documents and that all of them can be shared not only with me, but with the public. And were these given to you as a printout, or was this a file that was emailed to you? The printout that I have sent there with a timestamp September 9, 6:03 p.m. was a hard copy,
and I also got a soft copy of that printout From? from the office of Yusek Cabral, with Yusek Cabral present. Okay, so So yung copy ni Libiste nung Cabral files na kung saan naglalaman ng mga magnanakaw. Ganun na lang term natin, paiksiin natin para hahaba pag sasabihin ko pang flood control scandal, ghost projects, yung mga listahan na lang ng magnanakaw. Ganun kasimple para maano natin. Ito po ay alam din ni Vince Dizon. Kasi nga nasa speakerphone. Alam din niya at alam din nung nanay niya. 'Di ba? So, ibig sabihin, may kopya si Vince Dizon. Kaya, kung merong kopya din to si Vince Dizon, o public files nga yan, ibig sabihin, hindi magsisinungaling ito si Libiste. Kasi ito ay binigay mismo ni Cabral, hindi lang ito basta inabot. Di ba? Ibig sabihin, andoon mismo si Cabral nung buhay pa. yung email na pinanggalingan nung listahan is from a government employee or from an official email of the DPWH? Soft copy was given to me, Sorry, USB ba or it was Yes. emailed to you? USB. Okay, so may binigay sa yung hard copy at may binigay sa yung USB with all of these files. Yes, my USB was the one that got the files. Okay, so binigay mo yung USB mo kay Undersecretary Cabral at kinopya niya from her computer. It was my USB from their computer in the presence of Yusek Cabral. Yes, but you have to. We just want to establish how the information arrived to the committee, no? So, madaling salita, ito ini-establish pa. Sa madaling salita, binigyan siya ng hard copy. Okay? Ito pinag-uusapan nyo sa off copy, paano napunta sa USB ni Libiste. Pero yung hard copy, binigay mismo sa kanya. So could you share with us how it arrived here? So binigyan ka ng hard copy, and how did you get the soft copy? In the presence of Yusek Cabral, I asked if I could get a soft copy of it, and my USB, after a few minutes, because it wasn't readily with me, was brought by my staff. And it was also seen on CCTV that we were coming in and out of the office. And that time, Yusek Cabral was with us. And that was after a phone conversation with Secretary Vince Dizon. Okay, so yung USB mismo, nilagay mo sa computer ni Yusek Cabral, and you transferred the file to your USB. In Correct. the office of Yusek Cabral. In her computer. In the Planning Services office computer. Okay. Yo, maliwanag, di ba? Ang detalye. Alam nyo, kaya mas tiwala ako sa sinasabi nitong si Libiste kesa dun sa sinasabi nila Claire, kesa dun sa sinasabi nila Ombudsman. Dahil ito, detalyado. He has nothing to gain. Wala naman siyang mapapala dito. Ang tahimik ng buhay niya. Ang dami niyang pera eh. Hindi naman siya involved. Di ba? Kasi ako, magdududa pa pag involved siya doon sa flood control scandal o sa pagnanakaw dyan. Eh, hindi naman. So, pwede naman siyang manahimik lang. Di ba? Yung iba lang, kaya kaduda-duda dahil involved sila, magtuturo sila ng iba para hindi mapunta sa kanila yung nakawan dyan sa ghost projects. Hindi sa kanila matuon. Pero ito wala eh. Wala naman siyang mapapala dyan. Hindi naman siya involved. Tapos pag titingnan nyo, detalyado. Pinapangalanan niya sila. Ba't hindi nyo imbestigahan si Vince Dizon? Huwag nyo nang pagtagalin. Dapat tingnan na mismo ng ombudsman. Teka muna. Tama ba? Kasi alam naman daw ni Vince Dizon, dyan ako nagtataka eh. Ba't hindi nyo agad imbestigahan? Ba't hindi nyo agad ilabas? Dapat yan sa lalong madaling panahon, i-confirm nyo na kung peke yung nasa file, yung hawak ni Libiste. Agad-agad nyo na. Ganun lang kasimple yun. Tingnan na ng ombudsman, peke ba? Tunay ba? Na makamove on tayo. Ngayon, pag tunay, sino yung nilalaman ng files na yun? Habulin.
Simple, di ba? Kung peke, of course, sasagot si Lebiste. Bakit? Binigay yan sa kanya eh. Naka-speakerphone si Vince Dizon. Binigyan siya ng hard copy, binigyan niya ng USB, tapos yung USB niya, nilagyan ng laman doon mismo sa opisina ni Cabral. Tapos ibinigay sa kanya. So bakit hindi magtatali? Na alam naman daw ni Vince Dizon na sekretary ngayon ng DPWH. Para mabilis tayong makamove on. Di ba? Eh, kay Bong Revilla, ang bilis nyo nagdesisyon eh. Ha? Ang bilis ng... ba't ito? Sige na. Ang problema natin, una pa lang, si Boying, iba na ang tono. Ang tono niya, hindi pa man din niya nakikita, hindi pa man naiimbestigahan yung Cabral files o yung laman ng computer, binabanatan niya na agad si Lebiste. Di ba? Hindi pa man niya nakikita, parang wala na siyang tiwala dun sa hawak ni Lebiste. Even sila Tito Soto sinasabi, basura. Pambihira. Anong klase ito? Huwag nang pagtagalin. Alam namin yung mga taktika nyo eh. Lalo kayong nahahalata. Isang tanong, isang sagot. Tugma ba yung files nyo at saka file ni Lebiste? O hindi? Next topic po. Ito pag-usapan natin mabuti dahil ito si Bonoan, di ba matagal nang pinauwi at hindi na umuwi. Ngayon merong blue ribbon, biglang umuwi. Tingnan po natin. In one of our budget hearings, I believe kinumpute po to ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan, ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos. Napunta kay Bonoan, 2.5 billion pesos. Ganyang katitindi ang mga sekretary ng Pilipinas. Since 2022. 2022 pa yan ha. Wala pa yung dati. Pero malamang-lamang yan, ngayon lumobo eh. Kaya ngayon iniimbestigahan. Well, Ano po ang masasabi niyo ho dyan? I think, Your Honor, I think this is something. Well, I think I issued a denial on this at one point in time when I learned about. I have not read the entire affidavit, but I issued a denial to it. I don't even recall actually talking about any projects at all. If there will be proposals from them, I just. No, but this is very clear na meron kayong allocated amount No. at nagsasubmit sila ng project sa inyo at binibigyan kayo ng kickback. Wala ho ako- 10%, 15%, and pag sinuma ho natin lahat yan, aabot yan to 2.2 billion pesos. This, I completely deny, Your Honor. Ako, medyo hindi ako naniniwala kay Bonoan. I mean, dumadaan sa opisina mo yan. Dumadaan sa opisina mo. I don't have any allocable amount. Mamaya, pagsasalita namin si Congressman Leandro Lebiste. Opo. And I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Parang sinasabi dito, nasa listahan si Bonoan. Diba? Na yung listahan ng Cabral files ni Lebiste, nandun siya. Kung ano man tawag doon, allocable, non-allocable, na-allok ka ba? Kung ano man yan. Basta may napunta sa 2.2 billion. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. Yun. Same, di ba?
Yan nga to the very least si Bongbong Marcos, sabit siya talaga dahil pinabayaan niya rin. Pero I don't think pinabayaan niya lang. Involved siya. Same thing kay Bunuan. Hindi ako naniniwalang pinabayaan niya lang yan. Involved siya dyan. Di ba? You're the secretary of For the 3 years, Your DPWH. Honor. O 3 years, 2 years, 3 years. Secretary kayo ng DPWH. May mga ghost projects. May 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako ho, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano ho isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? Kaya ho tayo nandito sa... Mismo. Ako yan din Nangyayari yung kalokohan sa ilalim mo, tahimik ka. O, kasi ganito yan parang ganito yan. O sige, magtrabaho kayo. Trabahuhin nyo yan. Hindi ko ayoko yan, yung lintik na ghost projects na yan. Trabahuhin nyo yan. Kayo nang bahala dyan. Di ba? Hindi na lang ako magsasalita. Pwede bang ganon? Meron yan di ba? Meron yang natanggap para tumahimik yan. Oy, hindi mo alam. Ano, tanga ka lang? Ganyang kalaking ghost projects nangyayari sa ilalim mo, wala kang alam? Sa ganitong sitwasyon ngayon Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. No. Ilagay ko yung picture ni Alam nyo, meron di ba 5 secretary? Okay, kaya nga nagpahint na nga si Lacson kanina Kung itutugma natin yan, yung sinasabi mo, hindi tutugma doon sa listahan na hawak ni Libiste na Cabral Files. Ibig sabihin, posible na doon sa 5 secretary na involved, isa siya doon. At ako, naniniwala ako, hindi rin makakagalaw tong DPWH secretary na to nang hindi involved yung mga mas matataas na politiko. Dapat sa'yo, umamin ka. Umamin ka na kasi mahuhuli. Imposible. Napaka-imposible. Pero alam nyo, sa kabuuan, hindi ako talaga masaya doon sa nangyaring Blue Ribbon ngayon. Parang sa katagal-tagal nating inantay, saan? Si Martin Romualdez. Biglang nawala sa usapin si Romualdez ngayon. Di ba? Anong lumabas ngayon? Si Bunuan. Yung peking witness na si Bernardo. Ano na isyuhan ng warrant? Si Bong Revilla. Diba? Anong lumabas ngayong araw na to? Napalayo tayo kay Tambaluslos. Napalayo tayo kay Bongbong Marcos. Tapos yung lead natin, papunta na nga doon. Parang ayaw pang trabahuhin ng ombudsman. Diba? Ayan na nga, nasa harap na nila. Sinasabi ni Libiste, ito binigay sa kanya mismo. May kopya si Vince Dizon. Public files din naman yan. Kaya patuloy po tayong magbabantay kasi matindi po ang mga nagiging balita ngayon, no? Nakikita natin na paano nila nilalayo ang usapin. And at the same time, nakikita natin yung desperation nila. Tanim impeachment na. Nagtanim na sila ng impeachment. Di ba? Parang impeach me. Ganun ang ginangyari. Nagpa-impeach.
Parang lumalabas si Bongbong Marcos pina-impeach ang sarili. Para ano? May 1-year bar rule. Sigurado na hindi siya masasampahan ng impeachment na maayos-ayos. Ganyan na po. Nagaganap itong ano natin. Talagang tama yung sinabi ni Libiste sa amin. Ayaw nila tong investigasyong nangyayari ngayon. Kaya, again, uulitin ko, maging mapagmatsyag po tayo. Na tayo ay maging alerto sa mga balita na ilalayo tayo dito sa investigasyon ng pagnanakaw sa flood control. Ito po, breaking news. Sumuko po si Bong Revilla. Okay? Dahil nilabasan na po siya ng warrant of arrest at ito po ay hinarap. Sumuko po Sumuko po. Okay? Hindi siya nahuli. Lininlawin natin kasi ganyan po ang nangyari doon kay Torre. But ibang kwento yon kasi may sumuko tapos sinabi niya nahuli. Hindi po. Ito, sumuko. Okay? Tingnan po natin. Kasi meron din na namang kababalaghang ginawa patungkol dito kay Bong Revilla. Malakas ang loob niya na sumuko dahil alam niya inosente siya. So ito po yung part 2. Okay? Kung hindi nyo napanood yung part 1, tingnan nyo po. Pero ito po yung part 2 ng ating vlog ngayon. Pag-usapan po natin. Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Grabe. Grabe po ang nangyari dito sa investigasyon sa Blue Ribbon. At alam naman natin, ako'y buong pagkataong naniniwala, inosente po ito si Bong Revilla. Pero wag po natin kakalimutan na ang style po talaga ng gobyernong ito ay i-divert. Para mapalayo sa mastermind. Kaya nga, hinaharap niya to ng buong tapang. Kasi nakita naman natin yung Blue Ribbon. Ganito rin ang nangyari. Diba? Ganyan ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag. Ganyan ang ginawa nila kay PRRD. Ang hinihingi lang naman ni Bong Revilla. Huwag na natin pag-usapan, tama ba siya o mali ba siya? Ang pag-usapan natin, same din ng sinabi ko kay PRRD, kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy. Alam ko, tama po sila. Alam po natin. Ako, sabi ko nga, inosente to si Bong Revilla. Pero dito na lang tayo mag-focus. Walang due process. Isipin mo, kanina lang na raffle kung sinong hahawak sa kaso ni Bong Revilla, biglang may warrant of arrest na. Alam natin na desperado na ang gobyerno. Pina-impeach na nga niya sarili niya eh. 'Di ba? Ganyan po sila. Talagang lahat gagawin nila para mapalayo sa mastermind. Ang daming binanggit kanila dun sa Blue Ribbon. Even yung secretary ng DPWH. Tinuturo sila
Bakit napunta kay Bong Revilla? At ang napakabilis naman. Diba? Ang bilis nung pangyayari, oh. At bakit siya lang? Sa dami ng tinuro, bakit siya lang? Meron ding ibang tinurong senador, ah. Hindi ko sinasabi na may sala yung ibang senador. Pero trinabaho to. Alam naman natin agad eh. Halata naman natin pag ang tao tinatrabaho. May mga senador din alam ko inosente. Pero pinag-iinitan din sila. Kaya lang mas matindi ang init dito kay Bong Revilla dahil ito, tinuloy-tuloy trinabaho. Alam naman natin kung saan galing dapat ang problema, nandyan sa Congress eh. Sa lower house, ba tayo napunta rito? Ito po, may papakita ko sa inyo ha. Dito pa lang makikita nyo na merong script sila. Dito pa lang makikita nyo, tinatrabaho po si Bong Revilla. O, tingnan po natin. Ito po. Ha? Kanina, yung abogado na pinakita ko sa inyo, yung abogado ng First Lady, siya din ang nag-impeach doon kay Presidente Bongbong Marcos. Nakakapagtaka, di ba? Yung connection. Eto, isa pa to. Isa pa. Oh. Kapatid ng abogado ni Bernardo na nagturo. Etong Bernardo, ito yung tunay na di umano magnanakaw. Siya mismo. Kaya nga naging state witness yan eh. Kaya nga nagbalik ng pera. Ibig sabihin, eto nagnakaw. Eto may problema sa korupsyon. Etong si Bernardo. Samantalang yung mga tinuro niya na iba. Asaan? Bakit hindi niya rin maturo si Romualdez? Siya hayahayang buhay. Di ba? Siya yung umaming nagnakaw, siya yung pinapanigan ngayon. Kaya itong Bernardo na ito ay tanim testigo. Ito ang nagpahirap sa atin. Ito ang may problema sa Ghost Project. Ito yung may problema sa flood control scandal. Ito si Bernardo. Ngayon, ito si Bernardo. Kapatid niya, kapatid ng abogado ni Bernardo, ang nag-issue ng warrant kay Bong Revilla. Di umano. Tingnan nyo yan. Hindi ko mabasa eh. Ha? Tingnan nyo yung pangalan. Carl B. Miranda. Totoo ba yan? Ha? Ito ang pumirma. Kapatid mo, Carl B. Miranda. Yung abogado ni Bernardo. Yung nag-issue ng warrant. Bay, dapat i-check to. Ha? Dapat i-check to ng korte. Bay, hindi po pwedeng ganito. Dahil kung ito'y may katotohanan, pang-aabuso po ito sa posisyon. Pang-aabuso ito ng kapangyarihan. Pwede ba ito? Ikaw mag-i-issue ng warrant, abogado, kapatid mo? Anong klase yan? Diba nakikita nyo na yung script? Kaya lang ang problema, hindi naman i-discuss ng ano yan eh, ng media. Kaya ako tinatanong ko, totoo ba na magkapatid kayo? Yun man nagtatanong lang. Kung walang katotohanan, i-deny nyo. Kung may katotohanan, aminin nyo. At sana ibalita rin to ng mainstream media. Diba? Yan po ang nakakasakit sa atin eh. Nawawala na yung due process. Ganon din naman kay PRRD. Hindi naman natin sinasabi na walang kasalanan si PRRD o hindi rin naman natin sinasabi na ililigtas siya ng batas.
Ang magdidesisyon po nun, korte. Pero padaanin lang sa tama proseso. Bakit binitbit agad dun si PRRD? Ganun din dito. Wag na natin pag-usapan kung inosente. Pero gaya na sabi ko, kayo naniniwala inosente to. Pero ang magdidesisyon yan, korte. Padaanin nyo lang sa tama. Bakit inaalis nyo due process sa Pilipinas? Oh. Ang tanong ko sa inyo, yung ginanap ba kanina diyan sa Blue Ribbon investigation? Napalapit tayo sa mastermind? Ito pang pag-issue ng warrant of arrest kay Senator Bong Revilla, napalapit tayo sa mastermind? O lalo tayong napapalayo? Tuloy po natin. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents. Bilis no, ngayong Biyernes lang. Anong araw pa lang? Biyernes lang hinain. Lunes, ni-raffle. Lunes din ng gabi, may warrant na, pambihira. Kaya nyo pa lang ng mabilisan eh. Bakit dun sa pag-iimbestiga dyan sa in aid of legislation dyan sa Blue Ribbon, napurnada kayo na napurnada, napatagal kayo ng napatagal. Hanggang ngayon, andun pa rin kayo sa mga bubwit. Laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. 4th Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musni. Ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa 3rd Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Ang bilis, ni-raffle, Biyernes sinampa, Lunes ng umaga ni-raffle, gabi. Ha? May warrant na. Oh. Wala pang bail. Baka bukas ng pagkagising ko, meron ng death penalty, meron ng electric chair. Baka lintik na yan, Martes ng gabi, huhusgahan na. Electric chair, si Bong Revilla. Hindi ko alam talaga. Alam nyo, hindi ko alam kung magagalit ako sa ginagawa nitong mga ito o tatawa na lang ako eh. Circus po ito nangyayari. Alam mo, magkahalong galit tsaka magkahalong kakatawa. Kasi nakakagalit dahil sobrang abusado sila. Pero nakakatawa na sobrang katanga nung pagkaka-script nila. Tanga direktor nitong mga to. May tanga talaga. Kung ito gagawa ng pelikula, napakalayo sa katotohanan. Ay, nako. 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig. Grabe yun, no? Yung nag-issue at nag-issue ng warrant, tapos yung nagpatunay na mayroong probable cause. Ang bilis! Parang hindi sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas ba itong pinag-uusapan natin? Parang hindi Pilipino itong pinag-uusapan natin, ah. Anong nangyari? Biglang napabilis. Gahol ata kayo, mga brad. Tatanong lang. Gahol kayo?
Para makahuli? Dahil nangako ang presidente? Na-delay? Dahil sabi nyo may mga malalaking isda mahuhuli? Na merong hindi merry ang Christmas? So ngayon gahol kayo? Nagugumahol kayo? Pambira, oh. Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglawas na rin ang hold departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng ombudsman, inakus Pati hold departure order. Si Saldi ko, ang bilis, nakaalis. Si Bunuan nga, nakaalis. Buti, bumalik eh. Kay Bong Revilla, may HDO agad. tahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniin niya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, Alam nyo kaya sinungaling ito eh. Puro salaysay niya. Diba? Kasi pwedeng diktahan eh. At ang balita po natin, pabago-bago po ito. Iba na nga yung sinabi niya at iba na yung naisampa. Pag, alam nyo, hindi po natin tatantanan to. Kasi merong sa likod to eh. At ito po titingnan natin. Dahil sa ginagawa nito sa Bernardo, nakakaligtas yung mga mastermind. Malaking tao po kasi ito si Bong Revilla. Senador, dating senador, pamilyang artista, pamilyang politiko, napakalakas sa Cavite. Ang tanong, nagturo, may ebidensya ba? Sana naglabas siya ng ebidensya. Wala nga siyang ebidensya eh. Puro yung salaysay lang niya. Ito ba ay dapat nating paniwalaan? Ito ba testimonya ni Bernardo nakakatulong para matukoy ang mastermind o napagtatakpan ang mastermind? Kayo na po sumagot. Basta ako, alam ko kung anong nangyayari. Next topic po tayo. Ito, papakita ko po rin sa inyo na makikita natin, iba po talaga ang pakiramdam ko dito sa kaninang ginawa sa Blue Ribbon. Ha? Ito, lantaran po na dapat may mga involved na malalapit sa presidente. Pero, kinaligtaan nila. Which is already ongoing po. So, it was already immaterial from our point of view, Mr. Chair. Mr. Chair, alam mo, Yusek, hindi naman namin sinasabi na tingnan mo lahat yung mga files na ito as they came out, di ba? Pero nung marinig mo ang chairman ng Blue Ribbon Committee, at least 5 cabinet secretaries and a few Yusek are recipients of allocables in the Cabral files. Hindi mo man lang tinignan, at least yung point, yung part na yon. Ako tinignan ko eh. It should have been more significant on your part kasi kayo nga yun eh. Ayan. Ito yung ano eh. Actually, sa interview namin kay Congressman Leviste, sinabi niya na, doon sa Cabral files, may 5 secretary na involved. 5 secretary. Ngayon, sinubmit to kanina at pinapatingnan kung ito bang kopya nila at yung kopya ni Leviste parehas.
Ang punto dito ni Senator Marcoleta, hindi pa raw nila na-check lahat. Pero hindi ba pag sinubmit yan at alam mo na merong 5 sekretaryeng involved, titingnan mo agad. That is normal eh. Diba? Yan yung punto niya. Ni hindi mo man lang inalam kung sino tong mga sekretary na ito. At syempre, kung hindi tugma, sasabihin mo agad. Diba? At kung tugma, pero parang iniikot-ikot. Diba? Iniikot-ikot tayo. Sa madaling salita, nilalayo tayo doon sa usaping 5 sekretary. Kung ako, tiningnan ko lang eh. At tama naman siya. O bakit hindi man lang kayo... Yeah, nabul- Mr. Hindi man Chair- lang kayo nabula. Hindi mo man lang tiningnan kung tama o hindi. Hindi So na that you po, can react. Mr. Chair. Why? Why? Because yung files po na ito, yung context po, no, of course, we had no idea how it was created or authored. Sa akin kasi, ang interpretation ko na hindi kayo kumibo, tama talaga, and the files is accurate. Yon. Hindi kayo kumibo. Sinabing may 5 sekretary, hindi kayo kumibo, ibig sabihin, tama. Yung files ni Congressman Leviste. Hindi po, Mr. Chair. No? In fact, we did not even look at the computer anymore. Sinikure na po namin yan. The first time I saw some of the files ay on social media na po. Kapag noon pinost-post na po, doon na lang po namin nakita. Pero po yung actual file po sa computer, hindi na po namin tinignan, Mr. So you Chair. did not even dare to look into the files? Meron man kayong files kahit na sinurrender na ninyo sa ombudsman, di ba? Wala na po, Mr. Chair. That computer was sealed off po after that incident. Why didn't you weren't even bothered by not being able to get a copy para lang sa inyo? Before na binigay nyo sa ombudsman? Di ba? Biglang yung copy nila, tinurn over na sa ombudsman. Di ba? Another red flag. Kababalaghan. Insofar as Kababalaghan o pagtatakip? those files were concerned, Mr. Chair, these are unofficial files po. No? Ito pong mga, paano po ginawa yung document na yon, ano po yung mga nakalagay Well, doon. at the very least, we have expected from you, like investigating whether or not the files were modified or altered or deleted. Kasi malalagay doon sa computer kung the date where you modified it. Yes, that is Bago niya why, binigay doon, so makikita natin, even the files acquired by Congressman Leviste would suggest whether they were altered, deleted. Makikita nyo naman doon. Hindi sila, di ba? Hindi siya makasagot. Ha? Hindi nila masabi kung totoo yung kay Libiste o hindi. Kung hindi totoo, kung peke. Basta binigay lang sa ombudsman. Di ba? Unusual. Tapos yun nga may secretary. Ito ang pinaka-issue sa akin dito. Merong sekretaryeng involved. 5. Diyan pa lang, kikita natin, siyempre secretary appointed to ng presidente. Chances are, walang galaw tong secretary na ito. Kung may involvement man sila or wala. Pero likely, kung totoong nasa listahan yan, involved yan dyan sa skandal ng flood control. Walang galaw yan, yung 5 yan, nang hindi involved ang presidente. Kaya nga dyan tayo nagtataka eh. Bakit yung kay, kumbagat sa bentahan, kumbagat sa basketball, bakit yung kay Bong Revilla pass break? Ang bilis. Ito ni hindi man lang pinansin. May 5 sekretary. Sana tinodohan nyo na, inimbestigahan nyo na. Sana man lang pinatawag, sasabihin, papatawag namin na. Wala. Hinayaan lang. Finish. As if walang nangyari. Bahala na si Boying. Ganun yun eh. Bahala na si Boying. Siya ombudsman eh. Paano kung isa doon sa mga sekretary siya? Kasi di ba sekretary din ng DOJ yan? Before si Boying? Hindi siya nagbibintang. But that is a possibility dahil secretary rin siya. Paano kung involved siya?
Ilalabas niya ba yun? Yan ang mahirap. Siya na rin ang ombudsman eh. Diba? Yan yung mga sinasabi kong kababalaghang nagaganap. That is a minimum requirement that you have done, sana. Para makita natin, even without forensics, alam mo na, totoong mga files. This is more important. That is correct, Mr. Chair. Kaya lang po, we thought that ombudsman po yung best na mag-handle ng files together with the PNP ACG, Mr. Chair. Tapos ang istorya, ombudsman na. Dating secretary. Kung involved. Tapos na. Tapos na istorya niyan. Diba? Ay, nako.